Matapos ang pansamantalang ginhawa na naranasan sa Metro Manila mula sa mabigat na daloy ng trapiko nitong Holy Week, itinuturong dahilan ng pagdagsa ng tao sa lungsod ay ang mababang provincial rate sa mga manggagawa sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Dahil dito, isusulong ng Trabaho Party List sa Kongreso ang reforma sa provincial rate o sahod ng mga provincial workers dahil anila dapat magkaroon ng makatarungang living wage ang mga manggagawa kahit saang parte ng bansa dahil hindi na akma ang pasahod sa panahon ngayon. Dagdag pa nila, mahalagang matutukan ang pag-set ng tamang minimum wage sa bawat rehiyon at mabigyan ng patas na oportunidad ang bawat manggagawa sa buong Pilipinas. Samantala, maglulunsad ng Election Task Force ang Department of Education para sa mas epektibong monitoring ng kaganapan ng nalalapit na eleksyon. Tiniyak naman ng DepEd ang pagsuporta at siguraduhing ligtas ang mga gurong magsisilbi sa halalan. Para sa detalye, narito si Francis Riudique. Nangako ang Department of Education o DepEd na titiyakin nito ang kapakanan at kaligtasan ng mga guro na magsisilbi sa paparating na national and local elections. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, kinikilala niyang ang mga guro ay ang nagsisilbing haligi ng demokrasya. Kaya naman aniya, sisiguraduhin ng DepEd na handa at protektado ang mga guro. Ang pahayag ni Angara ay matapos ang pinirmahang Memorandum of Agreement o MOA sa pagitan ng DepEd, COMELEC, AFP, PNP at iba pa. Paggigiit ni Angara, hindi lamang pagpili ng mga susunod na leader ang darating na eleksyon, kundi isa din itong pagpapanatili ng tiwala sa proseso ng demokrasya. Kaya naman buong suporta umano ang dapat na matanggap ng mga guro. Kaugnay nito, maglulunsad ang DepEd ng Election Task Force o ETF para magbigay ng real-time monitoring, tulong at mabilis na tugon sa anumang insidente kaugnay ng eleksyon, lalo na sa mga guro. Ito ay para masigurong maprotektahan ang karapatan at kapakanan ng mga guro na magsisilbi sa panahon ng halalan ayon sa DepEd. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Patuloy ang Bureau of Customs sa pagsira ng milyon-milyong iligal na vape products bilang bahagi ng laban sa smuggling. Yan ang balitang hatid ni Jade Buhoy. Sa layuning protektahan ang kalusugan ng publiko at lokal na industriya, isinagawa ng Bureau of Customs o BOC ang pagsira sa tinatayang 3.26 billion pesos na halaga ng illegal vape products. Ang mga nasabing produkto ay walang kaukulang pahintulot o hindi ligtas gamitin, kaya't isinailalim sa destruction alinsunod sa batas. Base sa ulat, nagsimula ang operasyon matapos ang seremonyang pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong 7 ng Abril ngayong taon. Dito ay sinagawa ang pagsira sa mga pasilidad sa Marilao at Bocaue, Bulacan sa pakikipagtulungan ng iba't ibang unit ng BOC at suportado ng Philippine Army at Coast Guard. Ukol sa impormasyon, lampas 1 milyong piraso na ng vape ang nawasak simula ng simulan ang kampanyang ito. Samantala, ang hakbang na ito ay alinsunod sa Custom Modernization and Tariff Act at Republic Act No. 11900 ukol sa regulasyon ng vape products. Ayon naman kay Commissioner Bienvenido Rubio, tungkulin ng ahensya ang tiyaking ligtas ang merkado laban sa smuggled goods. Aniya na mananatiling matatag ang ahensya sa laban kontra smuggling para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Mariing itinanggi ni Deputy Speaker at Senatorial Bet Camille Villar ang umano'y pagkakasangkot sa isang vote buying sa Cavite. Dahil dito, nais maglabas ng isang show cause order ng COMELEC upang pagpaliwanagin si Villar ukol sa naturang issue. Tunghayan ang kaganapan sa ulat ni Princess Castro.
Pinabulaan na ni House Deputy Speaker at Senatorial Bet Camille Villar ang aligasyong sangkot siya sa isang vote buying. Ang paratang ay batay sa isang anonymous complaint na may kalakip na Facebook video na natanggap ng Commission on Elections sa COMELEC kung saan makikita na bahagi si Villar sa isang cash raffle kasama ng mga local aspirant sa barangay Buhay na Tubig sa Imus, Cavite. Ayon naman sa inilabas na official statement ng mambabata sa kanyang official social media account, binigyang diin nito na ang naturang kaganapan ay nangyari noong February 9 bago pa sumapit ang campaign period. Batay sa inisyal na investigasyon kasi ng Kontrabigay Committee, ang naturang video ay pinost noong February 12. Dahil dito, plano ng Commission on Elections na maglabas ng show cause order upang imbestigahan kung ang naturang kaganapan ay totoong naganap bago sumapit ang kampanyahan noong February 11. Sa ilalim ng COMELEC Resolution No. 11086, ipatutupad ang Rules and Regulations para sa Republic Act No. 9006 o ang Fair Elections Act kung saan ang kampanyahan para sa national candidates ay simula February 11 na magtatagal hanggang May 10. Ayon naman sa isang lawyer na si Attorney Alberto Agra, sakaling hindi mapatotohanan ng paratang, ligtas si Villar sa disqualification case na maaaring ipataw sa kanya ng komisyon. Giit pa niya na kung totoo mang ginawa niya ang naturang paratang bago pa ang campaign period, walang vote buying na naganap dahil hindi pa siya kandidato sa mga panahong iyon at hindi kinakailangang i-account ang gastos. Sa kasalukuyan, wala pang natatanggap na kopya ng SCO si Villar at sa oras na ito ay kaniyang matanggap, mayroon siyang 3 araw para ipaliwanag ang ibinibintang na election offense. Si Villar ang kauna-unahang national candidate na makatatanggap ng SCO mula sa Anti-Vote Buying Committee ng COMELEC. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa papalapit na petsa ng halalan, puspusan na rin ang pagsasagawa ng Oplan Baklas ng MMDA, COMELEC at PNP para tanggalin ang mga iligal na campaign materials na nakasabit sa mga puno, pader, electrical post at iba pang pampublikong istruktura at lugar batay sa alituntunin ng COMELEC. Kasabay nito ay nasa 15 cars ang sumailalim sa roadside smoke emission test ng MMDA sa ilang kalsada ng Pasay City kung saan 9 dito ang nakapasa. Ang kampanyang anti-smoke belching ng ahensya ay tugon sa Republic Act 8749 o Philippine Clean Air Act of 1999 upang magkaroon ng malinis at ligtas na hangin para sa lahat. Bukod dito ay regular din ang declogging operations ng MMDA sa mga drainage system sa Kalakhang, Maynila upang alisin ang mga bara at dumi na karaniwang sanhi ng pagbaha sa mga lungsod. Susunod sa News Force. BI inaresto ang Chinese national sa NAIA bunsod ng pagkakasangkot sa illegal gambling. DA ibinida ang native delicacy sa Cagayan Valley sa buwan ng kalutong Pilipino. Publiko pinag-iingat laban sa online booking scams ngayong travel seasons. Manatiling nakatutok para sa higit pa mga balita sa pagbabalik ng News Force.